Ang ginawa mo rito, Bong. Pero nga ba? Oh, mga ka-business. Buhatin talaga. Sabi ko sa'yo, kulang lang talaga buhatin na kami. Thank you, sabi wala. Wala ka na. Ayun, kisame, oh. Ay, pusong galaw. Ba't sinira yung kesame? Tinanggal niya lang ng niya. Wire? Wire. Ay, yung mga wire. Oh. Mga wire, sinanggal Diba, niya. basag yun doon sa dulo. Sa ano eh, salot sa lipunan talaga si Bong. Kahit anong paggagawin nyo kay Bong, hindi na magbabago yan. Pero obserban nyo, pakulong nyo ulit. Tingnan mo kung ano. Puro lang pangako eh, hindi naman yan tinutupad. O ano, ganun na lang. Eh kung ibang tao, kaya ang ano niya. Hindi lang siguro, ano yun, baka papatay na siya. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, Sexy ba si Kayla? Maganda ano? Gumanda? Gumanda Oo. nga eh. Gumanda siya. Tumaba na siya oh. Huwag ka na alis doon. Ay, kung dalawa ka na sa kama. Yes. Oh, boss. Bali, na-i-vlog ko na po rin kanina. Yung. Bali, kadugtong ko lang po yun. Oo, kadugtong. Sa vlog mo? Hindi, sa vlog mo. Oo nga, kadugtong ito. Nabanggit ka naman doon. Napupunta tayo dito. May ano ka? May bumba. Ako rin ang kamali. Wala na. Magkano bili ni ano? Ginagawa yan? Sa 700 yata yan. Banto? Ganun. Ayun. Wala na talaga. Yan. Saka ang dami niya mga gamit. Kaya nga yan tinigmuran ko yung dalawa na yan. Pati doon sa likod. O si ano, si Stong nadulas pa nga doon sa kabila. Sa baba. Grabe, hindi talaga. Saan mo yung ano? Pakita mo yung jealousy sa... Ayun o, yung bakbak niya o, tingnan mo. Oo nga eh. Bakbak talaga yung ano niya, kisame. Kaya sa susunod yan, ano na, yero na. Grabe ka pati yung pang ano ng ilaw. Ilaw. Dito sa Pati nga yung ano, yung lababo, di ba? Dati nilagyan ko nga ng ano yan, gripo. O, wala na rin. Sabi ko ba, ang babuksan natin tubig mo? Huwag na, tinit. Sabi ko sa bagay, hindi ka man naliligo. Sabi ko na sana, huwag na daw eh. Ang alam ko, wala na palang ano, gripo. Paano mo mabubuksan? Awas yan dito. Ang ginawa mo rito, Bong. Pero nga ba? Oh, mga ka-business. Buhatin talaga. Sabi ko sa'yo, kulang lang talaga buhatin na kami. Alam niyo yung mga pabahay project ng gobyerno na inaabandona. Tapos inaalis lahat ng mga parte. Eto, yan, ganyan ang ginawa niya. Thank you, sabi wala. Wala ka na. Ayun, kisame, oh. Ay, pusong galaw. Ba't sinira yung kesame? Tinanggal niya lang ng niya. Wire? Wire. Ay, yung mga wire. Oh. Mga wire, sinanggal Diba, basag yun doon sa dulo.
Patalastas po muna tayo sandali lang po mga minamahal naming mga ka-business. Kami po ay dealer ng lahat ng klase ng mga sewing machine. Meron tayong brand new, slight use, second hand, at meron din po tayong mga high speed, aging, piping, button hole, button sew at iba't ibang uri pa po ng mga makinang ginagamit sa pananahi. Kami rin po ay tumutulong sa mga gustong mag-put up ng kanilang sariling patahian. It's either a tailoring shop or a garments, dress shop, para po kayo ay may i-guide namin kung anong mga sewing machine ang inyong kakailanganin. Please po feel free to inquire at kami po ay magiging masaya na kayo ay aming paglingkuran. O tuloy na panonood mga ka-business! Bira! Baker niya. Ay grabe! Tinanggal niya talaga. Pati ito, laman Kaya mo. pala Itong mga to, winakaw. di ba meron din to? Oo. Ito, hindi yun nangyari to. Kaya pala Tapos winakaw. susunod yan. Din yan. Yero na. Kasi nakaangat na oh. Susunod, yero na yan or metal paring ng susunod niya na bakbakin. Ito no, tinanggal niya to kaso hindi natanggal. Kaya ano na lang. Pinukpok Pinipili. niya. oh. Ginanon ko lang. Kanina Nakaangat kanina yan, sobrang nakaangat yan. Diniin lang ni Kuya Damo. Sana kayo nagkaroon ng magkatuluyan dito. Oo, hindi. Yan pa yung isa. Maliit na yan. So ibig sabihin, inakyat niya yan dyan, pisame, tapos yung pinagtatanggal, oh, wala na nga yung mga wire, oh. Wala na yan. Wala na, oh. May kahoy siya Dito dito. yun. Nandito daw yung mga switch sa baba. May kahoy siya nandun sa dos yan dito eh. Parang pinang ano niya. Kasi sulit yung ano niya eh. Yung kahoy eh. Sana kanina pa eh. Tinan mo kilos eh. Tinan mo, dyan lang yan tinambak. Andito yung ano, ang Bahay ang wala. ang pinaka-housing kasi ng jealousy po ay aluminum. Dito. So yun ang kanyang ano, matindi na si Bong, mga ka-business ah. Kaya hindi nyo rin kami masisisi kung halimbawa po ano eh, tawag nito, doon sa nung mga nakaraan, di ba, medyo hinigpitan natin. At marami nga pong nagsasabi na bigyan daw ng laya si Bong. Hayaan daw siya sa gusto niyang gawin. Ito po yung gustong gawin ni Bong. Hahayaan ba natin yan mga ka-business na ganyan? Safety box, wala na rin. Di po ba mga ka-business ano? Pagka hinayaan natin, paano kung sa ibang tao niya gawin yan? Eh di baka mapatay siya. Eh, siyempre kung halimbawa pamamahay mo ganito gawin, ewan ko lang kung ano magiging action mo. Tamaan talaga sa ibong sa akin. Dito ka. Tingnan mo. Sarili niyang bahay. Wala na. Winarap niya. Grabe. Oo. Talagang wala talaga yung sigong nagagawa sa buhay. Salot na talaga sa lipunan. Bigyan ng ano yan, bigyan ng kaano na talaga ang ginagawa niya sa bahay niya. Ginawa niya sa ano eh, salot sa lipunan talaga si Bong. Kahit anong paggagawin niyo kay Bong, hindi na magbabago yan. Pero obserban niyo, pakulong niyo ulit, tingnan mo kung ano. Puro lang pangako eh, hindi naman yan tinutupad. O ano, ganun na lang, eh kung ibang tao kaya ang ano niya. Hindi lang siguro ano yun, baka papatay na siya. Diba? Yan ang mahirap, yan ang iwasan natin kay Bong sana na ganun mangyari sa kanya. Sana, kung tumino-tino naman sana yung ganyan, hindi na magkaganyan, no? Tingnan mo, binakbak niya lahat, binaboy niya lahat. Ang bahay niya, binaboy niya, wala na yung jealousy, wala na mga pituan, wala. Ano pa ang gusto niya mangyari sa buhay niya? Salot na talaga sa lipunan yan, kahit saan pupunta. Salot na talaga. Wala na siya magawa matino eh. Talagang sinadya na lahat ang gusto niya gawin sa sa bahay niya. Paano na namang nag-ano na to? Ang ganda-ganda ng bahay niya, sinira niya. Oh. Hindi, mabibenta pa ba yan? Hindi na mabibenta yan. Pagka ganitong ginagawa niya. Oh. Alang-alang mo i-repair mo yan kung ganyan naman ang sitwasyon niya. Bibenta niya ulit, sisirain niya. Ikaw ang taga-ayos, siya ang taga-sira. Ano ba yung dapat gawin kay Bong? Pero kanina kausap namin eh. Ano sabi niya? Niluloko nga namin kasi marami siyang sakong dala. Yung... Sabi niya, hindi, kaya ko na yan. Sabi nga na niya, kaya naman daw niya, malaking sako eh. Hindi lang Yung mga ano. Hindi ko nga rin alam kung anong
laman eh. Siyempre nakasako eh. Hindi mo naman ano yun, busisiin kung anong laman, di ba? Pero kanina, sabi ko, parang iba nang ang kutob ko dito sa bahay na to. Sabi ko, wala nang jealousy. Kaya tumawag agad ako sa inyo kasi hindi ako mapalagay eh. Sabi ko, ano ba yan? Anong nangyari? Talagang 3 bintana, talagang pinicturan ko talaga dahil hindi na ako mapakali. Sabi ko, naku, iba na talaga. Ang delikado kasi dito, hideout ng mga, mga tambay dyan. Ang mga gumagamit ng bawal na gamot. Bawal na gamot. Dito sila mag-hideout. Siyempre, walang tao eh. Pwede sila dyan tumalon sa bintana. Yun ang mahirap dyan kayo, Bob. Ewan ko ba, ano bang dapat ang gawin dyan kayo? Naawa ka naman sana, kung pwede lang na hindi naman sana ikukulong or ano. Kaso kung ganyan lang na sitwasyon niya, ano pa gagawin natin? Dapat bigyan na lang ng leksyon yan. Pagka ganyan, bigyan na ng leksyon talaga. Hindi pwede yung pabayaan natin yan kasi alam mo, mabuti ka mo kung tayo na nakakaano sa kanya, eh kung ibang taong makasakit sa kanya, patayin siya o ano man ang gusto ng tao sa kanya. Kasi ganun ang ginagawa niya eh. Wala na siya sa sarili niyang kaisipan eh. Ayun ang mahirap sa kanya. Ano na yan? Kaya, paano-ano pa ng dila? Ano sabi ko, ano yun, Bong? Ano na nangyari naman sa'yo? Dila mo pa, lawit-lawit ka naman. Ano ba yan? Hindi, ganyan lang. Siguro sobrahan ka na naman gamit na. Ayun ang lagi kong sinasabi sa kanya, baka nasobrahan naman siya na gamit o kaya sa sobrang niya kainom ng inom na walang kain-kain. Sabi ko, bituka mo yan, Bong. Sira na yan. Wala na, bituka mo. Hindi, kaya ko pa yan. Puro na kaya. Ay, pag nagkasakit kasi wala kang kamag-anak. Hindi sila kabisnes sila ng mga mo. Hindi ka ba naawa sa kanila? Parang ginagawa mong huling taon-taon. punta kami dati dito, sabi niyo pupunta siya ng bukas. Oo. Puro nga si pangako eh. Kaya yun ang mahirap. Napapako yung mga pangako niya. Kaya kailangan bigyan ng leksyon yan. Isang beses lang bigyan yung leksyon. Huwag na niyo palabasin yan para matuto siya sa sarili niya. Kasi po, pag pinalabas mo rin, ganun pa rin ang gagawin niya eh. Ubus to ang bubong na to, ubus yan. Sabi ko sa inyo, pag hindi pa niyo agapan yan, maubos talaga lahat ng bubong. Paano pa yan? Paano pa mabibinta yan? Paano pa matitira yan? Kung wala ng bintana, wala ng mga kung ano dapat ang ano dito. Wala na. Mabili yung squatter na to. Ano na to, gagawin tambayan to. Ayun ang mahirap dito. So ngayon ganito, kagwangs, makikisuyo ako sa inyo. Gawan nyo ng paraan ito na hindi mapasukan ng tao. Kasi tama yung sinabi ni Ate Ninette na posibleng gawing hideout ito ng mga gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Diba? Kasi syempre, si Ate Ninette, hindi naman 24 oras na monitor niya yan, mababantayan niya. Ako pasilip-silip lang ako dyan kasi may ano ako dyan eh, pasilipan eh. Baga sana sinisilip-silip ko lang siya kung nandito siya o wala. Ganun. Pag naghugas ako sa lababo ko, nakikita ko siya dyan, nagkakaano ng kalakal niya. Yan lang. Mamaya, malis na. Sandali lang siya dito, hindi naman siya nagtatagal dito. Basta pag naayos na niya yung mga kalakal niya, benta na niya. Kaya na ano niya. So, sayang. Grabe mga ka-business ano po, no? Ito talaga, bakbak Tindi talaga ng... sinabi. Ay, nako. Kaya Sa... yung leksyon niya, akulong na niyo, akulong para magdala na naman. Kasi ibang mga reviewer, nanonood, sayang lang, nakakaano daw si Bong ipakulong, nakakawa na. Kung ganyan ang sitwasyon niya, di pa ba pakulong yan? Sa ganyan sitwasyon niya? Kung gawin niya sa ibang tao yan, mabuti ka mo kung ano yun lang siya, kung patayin pa siya. Di ba? Ayan ang mahirap dyan. Kaya kailan, na yan, bigyan na ninyo ng leksyon habang maaga pa. Yan talagang dyan. Hindi rin magpapauli yan dahil baka mamaya nakita na kayo, nagtatago na naman yan. Alam naman yan pag nagtatago yan. Matinik pa sa matinik yan. Nagtatago yan, basta nakita lang niya yung van. Mamayang gabi yan, mga alas 7 yan. Tingnan mo, silip-silipin ko yan. Dito, uwi yan. Uwi rin yan dito, mga alas 7. Ulo mo dati, wala siyang tinitirhan. Itong bahay na ito ay pinagsikapan kong ipagawa para sa iyo. Totoo naman na ito binigay ko na sa iyo. Pero hindi ko naman inaasahan na gaganituhin mo. Siyempre, mga ka-business, masakit din sa kahit kanino naman, di ba? Sa taong nagbigay tapos
Ito yung kanyang ginawa. Masyadong makakalungkot ito mga ka-business naming minamahal. Yung mga ano na to. So wala na talaga to, kuryente. Nanang linya po. Pero doon ang main yan, mayroon yan doon. Hindi yung Oo, kontador. doon ang kontador. Hindi niya magalaw yun, mataas yun eh. Tsaka alin naman yung kontador na yun. Ang delikado niyan, yung wire niyan. Baka gagawin niya ng itanso na naman yan. Ang wire natatanso eh. Oo, gagawin niya yan ano eh, bibenta naman per kilo. Anong ano mo, Paps? Mama ka-business. Anong... Decision. Medyo alarming na po kasi mga ka-business namin minamahal. Hindi lang medyo, alarming talaga ito. Sigurado yung baka na mga tires na to. Sisirain niya talaga, sisirain Ang ng gawin gawin siya. dito, sarado, buo. Nang ilang talaga rin na siya makapasok. Pansamantala. Totally sarado talaga, as in. Na hindi na siya makapasok, walang magalaw. Plywood na makapal. Tapos lalagyan ng itis band na Kaya sila, ang para talaga. nakalaktal ko siya. Hindi, ang ano natin muna, kailangan natin mahanap si Bong. Hanapin muna natin, hanapin muna kagwang si Bong, no? Okay ako. Ay, wala na to, wala na kuryente. Wala na po rin. Kaya po ano tawag nito, ina-address ko lang po doon sa mga ibang mga viewers naming minamahal. Ito yung siste kasi, kaya kami, ang pamilya, nagsisikap na umaari sana si Bong nasa ka-business house lang. Dahil nga po, alam namin kung ano yung pwede niyang gawin. Kapag wala siya, hindi namin siya nakikita. Parang kasing wala siyang control. Mga ka-business. Naiintindihan ko rin naman na bawat isa sa atin syempre mayroong kalayaan. Kaya lang syempre ito, alangan na mga i-tolerate natin yan. At saka hindi na siya yung dating Bong na sinasabi mo na binaboy mo pa yung bahay. Sana man lang nirespeto mo si Kuya. Si Kuya na lang sana tinignan mo, hindi mo winara. Diyos ko. Alam mo, grabe ang pakikitungo namin sa Bong. Grabe. Ng kagwang, ng pamilya namin, grabe. Tapos ganyan mo lang yung binigay namin sa iyo. Oo, karapatan mo yun, pero hindi mo karapatan pa sa akin. At ang usapan nga natin dito, ibibenta to. Mabebenta mo ba ng ganito to? Kasi nga yung pagbebentahan, para sa kanya rin naman yun Oo. Dahil kung ano naman ang mangyayari, wala naman ding ibang magmamalasakit. Diba? Halimbawa, pagka nagkasakit siya, Sa kanya naman, Oo. para sa kanya naman. Tsaka pag namatay ka, sino magpapalibing sa'yo? Diba? Isa pa yun. Kuya? Pamilya. Sino bibili ng kabaong mo? Ako nanggigigil na sa'yo eh. Ayoko lang magsalita. Tapusin na niyo, huwag na niyo tulungan yan, tama na. Kasi masakit din sa ulo eh. Parang nakakapanggil-gil yung ginagawa mo. Alam naman ni Internet yung mga ginagawa niya. Alam niya, maano yan, may utak yan, may... Naiisip niya yung tama at mali. Ano na talaga. Kasi hindi ako kumbinsido ako ron mga ka-business namin minamahal sa kailangang mabigyan ng leksyon. Kumbinsido po ako doon at siyempre sa legal na paraan, no, sa maayos na paraan. Ano natin yan, pwede mo, di ba nasa barangay ka naman? Eh tama po yung ano, kung sinabing ni Rehab, yung kalimitan, karamihan. Wala eh. Hindi ko naman nilalahat po ang kalimitan Hindi, sa... si Bong lang ang Opo, ay si Bong, ay yun nga. Wala pa rin, wala. Bumalik din at lalong lumala. Gagastos ka lang ng gagastos sa rehab, wala ring nagiging tiyak na pagbabago. Wala po eh. puro pangako. Kahit si Botchok pamangkin namin. Ito talagang bisyo na yan. Bisyo na talaga yan. Hindi na niya maalis yan. Ano na? Bisyo na niya talaga yan. Ang ano talaga yan na subukan na talaga ipapakulong sa barangay yan. I-re-reyas ulit. Hindi, sa barangay po kasi Tininet, may bilang ng araw Oo, lang eh. araw lang yan eh. 2 linggo lang yung Kasi pinakamatagal. magkakaroon ng violation kung halimbawa, Matagalin. oo.
24 hours lang yan. 24 hours lang ano? Kaya Dari talaga. na makapayo ng ano, ng sa dandalupan, sa detention shield. Oo. Oo, mga City ka-business jail na natin. lang ka, ano, sa mandaan. Detention shield 2 weeks, bababa ng yan, city jail. Ang ganda ng buhay mo sa ka-business family. Ganyan yan yung buhay mo po. Lahat nga binibigay sa iyo. Etong bandang huli po, kaya rin naman kami nagdesisyon na sige, pwede ka mangalakal, basta balik ka lang. Kasi nga, naalala rin namin yung kanyang yung tinatawag ba na ayaw namin na isipin niya na para bagang wala na siyang kalayaan. Kaya lang nakakatakot ka bigyan ng kalayaan, Bong. Inaabuso mo. Ano yun pa, hindi mahalaga sa kanya yung binigay sa kanya pa. Yun lang yun. Walang kahalagahan, walang pagmamahal doon sa binigay natin sa kanya. Bali wala lahat yan mula 1 hanggang ngayon. Mula number 1, ilang taon niya, wala po yan sa kanya. Isang pitik lang, laho lahat. Hindi niya yun naisip na yung kahalagahan ng mga natamasa niya na ito. Ang sakit ng pakiramdam ko mga ka-business ng ganito yung nabutan ko sa bahay. Hindi naman sa pag-aano po ha, kaya lang siyempre kayo man lumugar sa posisyon ko mga ka-business, ewan ko lang kung ano mararamdaman nyo po. Hindi ho ba? Totoo naman na ang bigay ay bigay. Wala namang usaping pagbawi. Naibigay na nga, pero yung binigay mo, gaganituhin. Ano po ito mga ka-business ha? Pinakamahal sa naging pabahay project natin kasi nga special ito para sa kanya kasi ito regalo ko sa kanya to dahil nga bilang malaki ang naging contribution niya sa akin sa aking pag-vlog. Regalo ko sa kanya to, walang sponsor to mga ka-business ha, sariling income ko ito sa YouTube. Wala pong sponsor dito maliban doon sa mga nagpadala ng pang-merienda. Yun, meron ako natatandaan, mayroon nagpaabot ng pang-merienda habang ginagawa ito. Pero lahat po, simula labor materials, ay mula po yan sa sahod natin sa YouTube. Sana man lang sinalang-alang niya yun, no? Ano rehab? Ilang buwan ng rehab? Wala rin yung mga nag-advise na i-rehab ulit, mga ka-business, palagay ko magsasayang lang tayo ng oras doon. Hindi lang oras, pati pagbayad. Yes, oo, yung resources natin. Barangay lang muna yan. Pagka 24 hours barangay yan, lipat na yan talaga sa mandaan. Ang rin, ang kailangan merong formal complainant. Kasi pagka wala, ay papalabasin lang din yun. Medyo nga ito mga ka-business rare tong kaso na to kung tutusin. Alam niyo kung bakit? Kasi lumalabas dito ito kanya. Kasi binigay ko nga di ba? So may karapatan nga naman siya kahit na anong gawin dito. Kaya lang, ang tanong lang naman kasi ron, tama ba yung ginawa niya o mali? Yan lang po yun Pero sa aspetong karapatan, may karapatan talaga siyang ganyanin. Kanya ito Ngayon, sino magko-complain para magkaroon siya ng asulto? Doon sa mga may knowledge about sa batas, mga ka-business, makikisuyo nga po. Paki-komento po ang inyong nalalaman sa ganitong klase ng senaryo, no? Na bakit mo ipapakulong yung taong may-ari naman ng bahay? Ano yan hindi siya karaniwang kaso Ano siya? Hantong siya doon sa tinatawag na malakihan o malawakang diskusyon. Kasi kung kami magko-complain, anong karapatan namin mag-complain? Amin ba to? Naibigay na namin to. Hindi naman na amin ito. Hindi ba mga ka-business Ay wala ng battery.
Yan po mga ka-business na nagpalit lang po tayo ng battery. So ayun po ano po ang maiko-komento nyo o may sasuggest mga mahal naming mga viewers, lalo na may kinalaman, may kaalaman, no? Sa usaping legal patungkol sa ganitong sitwasyon. Kasi ako naiintindihan ko po, bagaman ako nasaktan sa nakita ko rito sa aking ibinigay na kasi ito kay Bong, binigay ko na ano po. So ibig sabihin, siya ang may-ari na ano po, mga ka-business namin minamahal. Bagaman ako ang lahat-lahat, no? Gano'n naman pagka once na nagbigay ka, siyempre natural, ay sa'yo muna yon. Nung binigay mo na, hindi na iyo. Tama ba ako ron? No? Ngayon, paano natin ito ma-actionan si Bong sa kagustuhan nating andun pa yung ano ba, sana sa gagawin nating action ay makapag-isip-isip siya at mabago niya ang kanyang sarili dahil nga po nakakatakot dahil baka matukso siya na sa iba gawin ito. Naku po, mga ka-business, baka hindi lang siya ipakulong. Oo, lalo na yung mga tao na wala ring Walang pakundangan. Oo, mga ka-business namin minamahal. Ang laki na ng galit niya. Kasi kung sa isang bagay lang na kung halimbawa, may nakuha si Bong na hindi sa kanya, tapos nahuli siya talaga sa akto. Wala na siya talagang doon, wala na siyang lusot. Talagang panindigan na yan nangyari sa kanya. Kung sakaling kung may baril pa yung nag-ano sa kanya, paano na lang? Opo. Kasi hindi naman po sa nagja-jump into conclusion tayo agad na masyado naman kayo pinag-isipan nyo subong nagagawa ng gano'n sa ibang tao. Sabi nga, prevention is better than cure, mga ka-business namin minamahal. Ang sa amin lang, ay sana matulungan nyo rin kami na makapag-isip ng mabuti at epektibong paraan para sa kanyang kapakanan po, mga ka-business naming minamahal. At patungkol naman doon sa mga opinion, suggestion na dapat yan ay ipakulong, paano natin ipapakulong si Bong? Anong ikakaso natin? May karapatan ka naman doon niya ako mga business bilang kapatid mo. Sa akin kuya, dahil ikaw naman yung kinikilala ng magulang ni Bong, kasi ito kasi concern to na hindi siya mapapahamak Yun ang ibig sabihin dun sa talakayo. Kaya kayo po kuya, pwede po kayo maglagay sa pagpunta sa barangay, bigyan niyo siya ng disciplinary action na siya ibigyan siya ng leksyon para sa ganun hindi siya mapahamak, hindi siya kasi kapag hindi niyo po binigyan ng aksyon talaga na malinaw, ang nangyayari na po kuya, napakalaki itong paninira sa kanya dahil sa ginawa niya na yan. Ano yan totoo yun, binigay mo sa kanya kuya, pero may karapatan ka doon dahil ikaw po yung nangangalaga, kayo pong wala sa ibang tao. Bilang guardian. Bilang guardian niyo po. Okay. Concern yun. Sa bagay, marami namang proof, di ba, na mismong sa kanya rin naman nang galing, di po ba mga ka-business, na kami ni Mama Ka-business ang itinuturing niyang mga magulang at kinikilala niya na pamilya, ano po, ewan ko kung uubra yun, subukan natin. Naka may pinirmahan siya sa barangay Ayun siya pinirmahan May sa kasulatan barangay. May kasulatan. Pag ibinenta niya, May kasulatan kayo yung mga gamit ay pakukulong. Sa bagay, meron pang isa, yun nga, yung kasulatan. Mga ka-business namin minamahal, paglilinaw lang po, hindi natin ito gagawin para pisalain lang si Bong. Hindi naman po. Wala tayong ganong puso. Ang sa atin lang ay hoping pa rin, mga ka-business. Sana hindi pa huli yan lahat. Para ay Bong. Yun lang naman po ang sa amin. So siguro pansamantalang ganito na lang muna po ito mga ka-business. Pasensya na kayo, medyo tayo. Iba pakiramdam ko. Kalungkot. Grabe to.
Kasi kuya, pagka halimbawa mo kasi na hindi mo ginawa yun, kapag may nangyari kayo mo, kasi di ba halimbawa po, pinagawa mo na ito, tapos pag bumalik siya dito, tinira niya yan, nawala siyang matira dito. Sa iba na yung titira. Ngayon, kung napahamak si Bong, sasabihin na ikaw naman po yung sisiri na, bakit hindi mo na binigyan si Bong ng disiplinary para hindi na siya lumayo at hindi na siya gumawa sa ibang tao. Kaya ngayon, napahamak. Sa'yo pa rin ko yung sisi nila eh. Kasi tingnan nyo, yung sinabi nila, nabasa ko rin sa COVID na, bakit hindi bigyan si Bong ng kalayaan? Ayan, bigyan ng kalayaan. Ayan na. Sobra naman. Ano kaya masabi nila doon sa binigyan mo ng kalayaan dahil naman siya lang? Ay sana yung mga business, ano lang yun, totoo lang tayo kasi ito kasi si Robert nga, hindi namin pwede namin, dahil siyempre mahal namin yun. Lalo na kay Kuya, kay Ate, sobrang mahal na si Bong. Lalo na sa amin, mahal namin si Bong, mga kabisnes. Kaya kung hindi natin bibigyan ng disiplinary talaga yung Kuya, at napahamak si Bong na nakita na natin doon ano yung gagawin natin. Lalo lalo talagang tayo ang masisisi kasi pinabayaan si Bong. Nga pala, tama kayo Damo. Salamat sa iyong opinion. Ngayon ganito, Ate Ninette, may nag-inquire na ba rito? May tumatawag ba rito? Meron hanggang noon ngayon hindi na bumalik na tumatawag eh. Magkano tawad po? Hindi ko rin na itanong, basta sabi ko, pagka gusto Ay, nyo, Tinette, gusto kong konti rito. pag gusto Huwag nyo ka lalayo, talaga Tinette. na Check nga, boss. bibilin yan, tumawag lang kayo sa number na yan. Kasi nandiyan naman nakadikit na yung number naman yan. Sabi ko, tumawag na lang kayo dun kay Mr. Ka-Business para at least kayo mag-usap. Kasi ako, hindi ko yan alam ang desisyon nila kung magkano talaga. Kasi may tawad pa naman yan eh. Sabi ko 300 380, gano'n. Sabi ko, may tawad pa naman yan. Kayo na lang mag-usap. Benta na lang natin to ng mura, mga ka-business namin minamahal. Kaysa naman, wawasak. Ubusin ni Bong to. Maniwala kayo, mga ka-business namin minamahal. Lahat ng pwedeng ikalakal dito. Pati ang pader, sisirain niya kasi alam niya may bakal sa loob yan. May poste ito eh. Oo. Yun yung pinala Pinalo na yung tingnan mo, matatanggal na yan. Pinalo niya yung kahoy niya. Kahoy. Laki yan, 2x2 eh. Ubusin niya po ito, Ano yun, mga good ka-business. Yun ang aking pakiramdam. Ito, pintuan. Susunod niya yung pintuan. Yan ang susunod niya. So yun nga po, hindi nakabuti talaga yung yung pagbibigay ng pagkakataon sa kanya na makalabas-labas. Hindi talaga. Kasi sabi ko nga sa kanya, sabi ko, Bong, bakit ang sarap-sarap ng buhay mo doon sila kila kuya mo, kila ate mo, bakit umalis ka pa doon? Doon malungkot doon ganyan. Wala sa malungkot, wala sa kung talagang gusto mo magbago ka, magbabago ka talaga. Mismo sarili mo, hindi mo na kaya babaguhin yan. So, ganyan ginagawa ko. Yun nga po yung sinasabi ko na kami sa ka-business family, sa ka-business house, lahat naman may kalayaan, wag lang masama. Pagka masama, hindi ka talaga malaya ron. Wag lang sobra. O pagka masama ang gawi mo, hindi ka malaya sa ka-business family. Yun lang po yun. Pero mabuti, mang diskarte ninyo, basta maayos, mabuti, walang nalalabag, mga alituntunin sa batas, no? At saka higit sa lahat, sa kalooban ng Panginoon Diyos, malaya kayong gawin lahat. Malaya, mga ka-business. Pero pagka merong nalalabag, hindi talaga kayo malaya. Talagang sisitahin at sisitahin po kayo, mga ka-business naming minamahal. At saka yung kalayaan po kasi may limitasyon yan. So yun, hanggang dito na lang po muna ito, mga ka-business. Pasensya, dismayado talaga. Sobra talaga. At siguro, abangan nyo na lang po yung susunod na vlog. Kasi medyo mahaba na rin po yan. Kung mag-aantay din po ako ng inyong mga komento, mga ka-business, magbabasa akong mga comments kasi baka sakali merong mga magagandang ideya o merong nakakaalam, no? Na yun ang ating magagamit para hindi tayo mahulog sa tinatawag ba na malagay sa mali. Ano po? God bless ating lahat, mga ka-business. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Tomorrow is another day. Bira. Bira. Grabe to. Bira.
bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan,